maayos. Alam mo ba, ikaw ang dahilan kung bakit nade-delay ang team. Pasensya na po ma'am kasi gusto ko lang po sana na mas maganda po yung data bago po ipasok. Gusto mo nang mas maganda? O takot ka lang magkamali? Ganyan naman kayo mga newbie. Mga bida-bida kayo masyado. Ayaw nyo lang sumunod sa amin. Ano ba yun? Baka pwede naman hinaamin yung boses mo. Nagagawa naman Jessa yung trabaho niya eh. Ah, ganon. Ikaw ngayon yung defender. Kakainis naman. Kung may problema kayo sa akin, idiretso na lang kay boss. Ano ba ingay na yun? Ano ba nangyayari dito? Sir, si Jessa kasi. Nadedeli kami dahil sa... Stop, Thea! I heard enough. Ikaw ang maraming reklamo tungkol sa asan ugali mo dito sa trabaho. At ikaw, Jessa, kung kailangan mo ng tulong, come see me later. Di mo kailangan magtiis sa ganyang ugali. Salamat po sir. Pasensya na po. Jessa, pasensya ka na ah. All of you, come to my office now. Di maganda ang inasa nyo kanina. Ikaw, Thea, matagal ka na dito. Hindi mo pa rin makayang habaan ang pasensya mo? Kailangan mo pagsalita mo ng kung ano-ano yung mga bago? Magkakaroon tayo ng team building para naman makilala niyo ang isa't isa. Hindi yung ganyang pakikisamang papakita nyo. Pasensya na po, sir. Hindi na po mauulit. Okay. Ayoko mauulit to. Sige na, pwede na kayo lumabas. Jessa, free ka ba mamaya? Yes po ma'am. Tara, treat kita. Bayan, nadami pa ako sa inyo. Jaira, ano to? Di ba gusto tatlong beses ko na sa'yo sinabi na ako, result lang gusto ko makita? Nunod ko yung template na pinasa mo kahapon. May ticket talaga yun eh. So, kasalanan ko pa. Ang dali mong malito, no? Boys, basic formatting na lang, di po makuha. Hindi po ako nalilito, ganun po talaga yung stock ko. Ewan ko sa'yo. Kailangan po ba kitang bantayan sa tasking na to? Sean. Joey, sobra naman yung tono mo. Nakita ko naman yung template niya eh. And vertical naman talaga yung default niyo. Wala namang kasalanan si Jairo dun eh. So, sinasabi mo na mali ako. Okay, fine, kayo na yung magaling. Excuse me, may problema ba tayo dito? Ma'am, si Jairo po kasi sinisigawan ni Joey kahit malinaw na mag-instruction na binigay nila. Okay Joey, your rude behavior is not acceptable. May problema ka sa mga katrabaho mo, sabihin mo ng maayos. Hindi yung para kang namamahiya. And Miss Jaira, ayusin na lang natin together yung template. And salamat sa professionalism. Again, we are team here. So, dahil bago yung si Miss Jaira, we need to help her na maging maayos yung trabaho. So, tayong lahat yung magiging medium para tulungan siya. And magbibigay din po ako magkakandak tayo ng training and seminar para din mai-apply niya yung mga dapat niyang gawin sa kanyang trabaho. At maging review na rin sa inyo, as all employee dito sa company natin, yung mga talagang kailangan natin gawin sa organization natin upang maging maayos ang lahat na maging trabaho ng bawat isa. Naintindihan po ba yun? Okay. So with that, tapos na tayo, nawa, magkaroon na ng reconciliation between two of you and maaari na tayong magkaayos at makauwi sa araw. Salamat. Thank you po. Uy, may sahod na. Ito ang sinahod ko. At kanina totoo ba? Ito lang kababa ang starting dito? Ang layo sa expectations na sinasabi sa interview ah. Guys, di ba? Nakita niyo na. Oo, totoo yan. Ganyan talaga yan. Tinatanggap na lang namin kasi kailangan namin ng work. Pero magpa 5 years na ako dito, pero yung sahod ko, ganun pa rin, katulad pa rin dati. Oo, Mare, Diyos ko. Dito sa opisina, mabilis na tumaas yung workload. Pero yung sweldo,
Parang wifi, may hina. Madalas nawawala pa, Diyos ko. Di pa kayo nasabi? Tagal ng ganyan dyan. Oo, wala. Sa tingin mo, magtatagal ka dito? Grabe naman, wala bang salary review dito? Sus, meron daw, pero kada taon may deferred daw kung tawagin nila kasi daw kulang daw yung budget. Pero, in fairness, nakakabili sila ng mga bagong furniture. Di ba nakakataka yun, guys? Go. Tapo, Ma'am Sarah, can I come in po? Yes, Camille? Yes po. O Rina, may kailangan ka? Ma'am, may concern lang po sana ako. Baka pwede po pa-update or ma-check po natin yung salary evaluation po. Maglilimang taon na po kasi ako dito pero wala po pagbabago yung sahod ko. Rina, alam ko na deserving ka for salary increase. Pero alam mo rin naman na meron parent company limits, right? Yes. At may freeze pa tayo sa mga adjustment. Pero ma'am, opo, naiintindihan naman po namin yan eh. Pero po kasi nakaka-demotivate na po talaga. Alam ko po, alam nyo rin na tumataas na po lahat. Mapapagkain, pamasahe papunta dito sa work and transportation po natin. Pero yung sweldo po namin, naka-stack pa rin po. Paano po kami gaganan at magtatagal pa dito sa company? Alam ko at hindi kita masisisi tungkol dyan. Pero ang tanging kaya ko lang magawa sa mga panahon na ito, i-escalate ulit sa management yung concern mo at i-attach yung performance record mo. I can promise, pero I will push for it. Ma'am, salamat po. Sana po talaga makarating sa pinakataas to. Kasi hindi lang naman po ko yung may concern nito. Marami rin po nahihirapan. Sana po, sa pamamagitan po ng way na to, magkakaroon po tayo na matatagal na mga employee. Sana po talaga makarating. Yes. I will sure for it. Nasasabihin ko sa management. Okay. Thank you po, ma'am. Thank Salamat you po. also. Bye. Go. Oh, Rina, ano sabi? Ay nako, as usual, sabi ni HR, escalate na daw yung evaluation na yun. Ate, nakakainis. Pero saludo ako sa'yo. Ang lakas mo. Sana makuha mo yung increase. At kung hindi, pwede na tayo maglipat ng bahay. Trabaho pala. Diyos ko, kung ganun lang kadali dito sa Pilipinas, mag-iibang bansa na lang talaga tayo. Oh. Isa sa pinakamahalaga at binibigyan talaga natin ng importansya ay ang mga empleyado sa isang kumpanya. Dapat natin na ikinukonsidera ang kanilang mga kapakanan. Unang-una na po dyan ay ang pagbibigay ng kumpanya ng maayos na serbisyo sa kapamagitan ng pag-provide ng kanilang mga salary na naangkop sa kanilang pangangailangan. Ganun din po sa pagbibigay ng mga trainings and programs para ma-equip sila at tumaas ang kapasidad nila sa pagkatuto upang maging mabuting empleyado sa isang kumpanya. Maraming factors kung bakit hindi nagtatagal ang isang empleyado sa trabaho. Unang-una ay ang rude behavior ng co-employee nila. Dahil sila, lalo na ang new employee, ay prone sa bully. Pangalawa ay ang mababang sahod o ang delay. Siyempre, karapatan ng bawat manggagawa ang mabigyan ng sapat na halaga na katumbas ng kanilang pinagpaguran. Go. So, let's talk about opportunities. Ano nga ba ang mga kayang ibigay ng mga kumpanya, ng gobyerno para sa mga Pilipino? Isa na dito ay magbigay ng maraming trabaho para sa mga manggagawang Pilipino. Tamang pasahod at lalo na nag-uumpisa na ito sa mga edukasyon. Sa edukasyon ay magkakaroon na ng idea ang mga bawat Pilipino kung anong trabaho o anong propesyon ang kanilang papasukin. So, tayong mga Pilipino at mga manggagawa, pumipili tayo ng mga trabaho na alam nating aangkop sa atin at magkakaroon tayo ng magandang hanap buhay at kinabukasan. Dito sa Pilipinas, laganap ang pambubuli sa mga kumpanya, lalo na sa mga new employee. Dahil sa pangyayaring ito, mas pinipili na lang nila na magsilbi sa ibang bansa kaysa sa sarili nilang bansa.